ito. So, kung ano man yung kasalukuyang sitwasyon ng mga magsasaka, kung sa usapin ng ng moda sa produksyon, siyempre, yung pinakauna pagdating sa relasyon ng produksyon, hindi nila pagmamay-ari yung lupang sakahan nila. Ito, andun pa rin yung masahol na relasyon ng Panginoong may lupa at saka ng magsasaka kung saan. Nagkakaroon ng monopolyo sa lupa, pagmamay-ari ng iilan ng mga Panginoong may lupa, yung lupain. So, usapin naman ng kagamitan sa produksyon o means of production, yung kay Marx na, yung katangian ng ating agrikultura ay atrasado, maliitan at hiwa-hiwalay. Ikat lang. Pa ba? Okay na po yun, kuya. Sa pangatlo po. Eds nyo ba yan? Opo. Ay, pasang. So, ano yung matinding pagsasamantala na ginagawa sa mga no? So, bali yung sa pagsasamantala, yun nga, pinakamataas na mismo yung feudalismo ay isang paraan na ng pagsasamantala dahil sa ilalim ng isang feudal na sistema ng ating lipunan, nariyan at nariyan yung feudal, yung tawag natin feudal na pagsasamantala. Yung mataas na upa sa lupa, yung mataas na interest sa pautang, yung hindi pagbayad sa or libreng lakas paggawa ng pamilya ng magsasaka o maaaring tawagin na pang-aalipin na rin. At syempre, andyan pa yung kawalan ng lupa mismo, yung monopolyo sa lupa. Okay po. Yes po. So, sa kasalukuyan, sa ilalim ni Rehimen Gloria Macapagal Arroyo, yung nagiging batayan ng mga programa sa agrikultura ay makikilala sa GMA o Gininto ang Masaganang Ani na naaayon dun sa AFMA, yung Agriculture and Fisheries Modernization Act. Ngayon, sa ilalim ng Gininto ang Masaganang Ani, ay layunin niya na modernisa yung ating agrikultura. Ngayon, dito sa mga pinakatampok na usapin dyan yung agribusiness ni GMA na kung saan siyempre tugon yun dun sa katangian ng ating ekonomiya na export-oriented, import-dependent at foreign-dominated. So yun ang nagiging inadapt na katangian ng ating agrikultura. Yung ating agrikultura sa ngayon ay backward talaga at saka mismong yung critic mismo, yung kritiko natin dun sa mga programang ito ay hindi siya nakakatulong upang mapaunlad yung kabuhayan ng magsasaka kasi nilalayo niya yung usapin ng lupa sa mismong agrikultura na upang ma-divert yung attention ng mga magsasaka sa lupa ay ito na lang, natatali na lang sa kung anong mga programa, kunwari modernisasyon. Pero sa punto, sa kaduluduluhan, hindi pa rin pagmamay-ari na magsasaka yung lupa na yun naman ang dapat tugunan pag-usapin ng tunay na reforma sa lupa or tunay na reforma agraryo. Kaya last na tanong, bakit ka napasali sa agricultural activism? So, bale ako bilang narayos ay formal na nakasali sa agricultural activism nung matapos ang practicum nung 2008. Pagkatapos nun, syempre nakita natin yung, bagamat bago pa man nun, nung first year pa lang, namumulat na tayo sa kalagayan ng ating lipunan, particular na magsasaka, pero nagkulang tayo dun sa paglubog. At siya namang nakuha ng napunan ng practicum. Matapos nun, syempre nung nakalubog na, nakita natin yung tunay na kalagayan ng magsasaka. Ako naman bilang Pilipino, una sa lahat, naisip ko na hindi tama yung ginagawang ito na kapwa mo Pilipino, kahit mismo kapwa mo tao, pinagsasamantalahan, hindi tama yun. Na sila, na marangal yung trabaho, na yung kailangan lamang, ay yung panawagan lamang ay lupa, ay sa halip na tugunan ito, ay dahas pa rin yung dinadaan. So, ako bilang tao mismo, ganyan, na naaantig sa mga ganitong pandarahas sa kapwa-tao, ganyan, na alam ang tama at mali, siyempre pumapanig tayo sa tama. Pumapanig tayo dun sa pagsasamantalahan. Kaya ako napilit na isipan na manindigan talaga para sa karapatan ng magsasaka. Salamat po. Ayun, pwede ba ulitin yung one? Sige kuya, game. Separate mo ba yung one? Oo. Pero sige po, okay lang po. Okay. So yung ugat ng aktivismo ng magsasaka, hindi lang siya aktivismo in nature, kundi naging isang revolution talaga siya ng panahon. Kung babalikan pa mismo yung panahon ng Kastila, kung saan
gamit ang historical materialismo na pagsusuri ay makikita natin yung katangian nun ay feudal mismo. Kaya yung mga magsasaka mismo, sila mismo yung nag-alsa laban sa mga Kastila upang ipaglaban, siyempre yung katangian ng revolusyon noon ay para sa independence lang, national independence. Pero kung bakit hanggang sa ngayon ay nandyan pa rin yung pakikipaglaban ng mga magsasaka ay dahil sa hindi pa rin natutugunan yung pangunahing problema ng magsasaka. Yun ay lupa, na hanggang sa kasalukuyan mula pa ng panahon ng Kastila hanggang sa kasalukuyan ay pagmamay-ari pa rin ito ng ilan. At ang tawag natin dyan, monopolyo sa lupa. So hanggang sa kasalukuyan, andyan pa rin yung problema. Kaya hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang pakikibaka ng mga magsasaka. Ayun. Salamat, Kuya! At appropriate yun dahil